Fiona Rigor? Mahinang usal ni Gay nang makita ang folder na iniabot sa kanya ni Darlene. Nagangat siya ng tingin at tapatingin kay Darlene. She's back from LA. Gusto ng kliyente ko na sundan siya kahit saan siya magpunta 24 hours sa loob ng isang buwan. Why? Ngumisi si Darlene. You know I'm not asking why to the client. Napatango naman si Gayla. Oo nga pala. Bakit nga ba nagtatanong pa siya alam naman talaga niya na pera-pera lang talaga ang lakaran nito. Walang utos na patayin siya. Basta, bantayan lang at malaki ibinayad nila. So sayang naman kung tatanggihan ko sila. Pero dahil hindi ko kayang gawin yun 24 hours, dahil napapadalas ang kirot ng legs ko, ikaw agad ang naisip ko. But I have my job. Pagak naman tumawa si Darlene. Being a teacher? Come on, Gail. Sinasayang mo skills mo. Diba mas masasayang ko ang buhay ko kung mag-stick lang ako, being a hard killer? Parang mas meron logic yung pagiging teacher ko kasi tumanggap ng maruming gawain. Umisi si Darlene sabay upo sa tapat niya. Alam ba ng parents mo na after mong umalis sa pagiging pulis pumasok ka sa isang maruming trabaho? Gusto magpanting ng tayo nga ni Gayla at buti na lang wala siyang dalang baril ngayon dahil from school dito na siya dumiretso. Get to the point, Darlene. Pranteng sumandal sa upuan si Darlene at nag-cross leg pa. Tulad ng sinabi ko kanina, sa phone. Huling hingi ko na sa iyo ito ng pabor. After this, hindi na kita kukulitin. Amanos na tayo at pwede mo na rin itigil ang pagsustanto sa akin. Gawin mo lang ang trabaho na ito. Naiinis na napasuklay ng buhok si Gayla. Muli niyang tinignan ng picture ni Fiona. Sa dinami-dami naman ng tao sa mundo, bakit ito pa ang kailangang bantayan, ang kilos. At sino kaya ang kliyente nito na nagpapabantay kay Fiona? Inis na tumayo si Gayla. Bit-bit ang folder ng details ni Fiona. Consider the job done. Turan niya saka umalis na nang hindi lumilingon. Noon naman tumunog ang phone ni Darlene at sinagot iyon. Yes, sir. Tinanggap niya ang trabaho. This will be the end of her. Minasahin ni Gail ang batok at iniinat ang likod. Alas 5 na pala ng umaga. After kasi niya makipag-meet kay Darlene, agad na niyang trinabaho ang tungkol kay Fiona para i-background check ito. Kung meron ba itong masamang record abroad. Pero wala namang nakita. Although hindi naging maganda ang relasyon nito ng unang asawa nito pero maayos ang paghihiwalay ng dalawa. Kaya sa sobrang curious niya, nagkamali si Darlene ng nilapitan dahil wala siya makitang dumi kay Fiona. Inalam niya kung sinong posibleng katransaksyon ni Darlene. Napangisi siya nang mahawk niya ang cellphone na ginamit ni Darlene na pantawag sa kanya kanina. Nakuha niya isang numero na kausap lang nito after niyang umalis kanina sa bahay nito. Agad niyang inalam kung kanino nakaregister ang cellphone number pero unregistered ang phone. Burn phone. Ibig sabihin, hindi rin kilala ng husto ni Darlene ang client nito at wala itong idea na burn phone lang ang ginamit ng client. Inabot niya ang picture ni Fiona at tinitigan iyon. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo pero oras na landiin mo na naman si Kiefer. May paglalagyan ka na sa akin next time. Tumayo na siya at nagpa siyang maligo. Wala pa siyang tulog pero kailangan niyang umalis ngayon para pumunta sa bahay ni Fiona at mag-set ng tracker sa kotse at maglagay ng hidden camera sa bahay nito. Buti na lang nasa isang hindi masyado exclusive na subdivision nakatira si Fiona, kaya madali lang niyang napapasok ang bahay nito if ever. Palabas na siya ng kodo niya habang sukbit ang backpack na dala ng magulat na makita si Kiefer na saktong kakatuksa na sa pinto. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Kiefer na tiningnan pa siya mula paa hanggang ulo. Nakaputing legging siya na pinatungan ng itim na short at pulang sweatshirt. Naka-messy bo naman ang buhok niyang basa pa at hindi na niya tinangkang i-blower dahil magmamotor lang naman siya. Magjo-jogging? What are you doing here in this early? Takang tanong naman ni Gayla. Wala naman siyang maalala na may usapan sila sa phone kagabi nang tumawag ito para sabihin na pauwi na daw ito sa kondo. Nagpapaalam pa ito na kung pwede daw tabi ulit silang matulog pero hindi siya pumayag kaya napilitan na lang itong magpaalam. Magjo-jogging? Wearing motor boots? Ito sabay sipa ng mahina sa swelas ng suot niyang boots na madalas niyang gamitin kapag magmamotor siya. Sa Rojas ako magjo-jogging. Hindi mo sinabi na pupunta ka ng ganito kaaga. Gusto ko sana ipagluto ng breakfast sa girlfriend ko. Kaso parang ako yata nagulat. Are you cheating on me? Natawa naman si Gil sa banat ni Kiefer. Dahil sa sobra mo makasalanan, masyado ka ng paranoid. Pero saan ka nga pupunta? Sama na lang ako. Hindi na lang ako magjo-jogging kung sasama ka. Masyado ka sikat sa mata ng lipunan. Sa Rojas ako tatakbo, madaming tao doon.
Aagaw ka lang na eksena. Sagot ni Gail saka umatras na para buksan ng malaki ang pinto at papasukin ng nobyo. Bigla niyang naalala na nakakalat pa sa kama niya ang mga papel na tungkol kay Fiona. Baka bigla itong pumasok doon. Ayaw na niyang sabihin dito ang tungkol sa trabaho niya regarding kay Fiona. Tiyak natutuloy ito at baka pag-awayan pa nila. Wala naman siyang gagawing masama. Babantayan lang niya ang kilos ni Fiona sa loob ng 1 buwan kaya hindi na kailangang malaman pa ni Kiefer. Anong breakfast ang lulutuin mo? Magsimula ka na. Magpapalit lang ako ng damit. Pasama. Akmang susunod si Kiefer nang pigilan niya ito sa dibdib. Mukha ka ng pasama para kang bata. Magbihib ka nga kung ayaw mo sipain kitang palabas. Damot? Irap naman ni Kiefer na tinawanan na lang ni Gail saka tumalikod. Sinigurado na muna niyang nakalak ang pinto saka nagmamadaling nilinis niya ang ibabaw ng table niya at ng kama bago itinago lahat ng sinearch niya tungkol kay Fiona. Nagbibihis na siya na makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto at pagtawag sa pangalan niya. Ang tagal mo naman magbihis. Gusto mo tulungan na kita? Tapos na ako magluto. Natawa siya sa sinigaw ni Kiefer sa labas ng pinto. Ibang klase talaga ang taong ito. Basta makalusot lang talaga. Tapos na ako, mister. Sagot niya sabay bukas ng pinto. Mamisi naman si Kiefer at yumakap sa bewang niya. Hubarin ulit natin tapos bihisan na lang. Aray! Joke lang, joke lang. Mabilis na daing ni Kiefer na bumitaw ng yakap sa kanya nang kunin niya isang daliri nito at bahagyang baliin. Teka lang. Habol ni Kiefer sa akmang paglabas ni Gail sa kotse niya. Nagpahatid siya sa school kahit ang totoo ay nakalib siya na 1 buwan. Baka 1 week tayong hindi magkita. Hindi mo ba ako mamimiss? Kumunot ang noon ni Gail. Bakit? Saan ka pupunta? May business trip ako sa Hong Kong. Kasama ko si Dad. Most probably, 7 to 10 days kami doon ni Papa. Hindi nakaimik si Gail. Malaking advantage sa kanya na wala sa paligid si Kiefer pero parang ang bigat sa loob na mawawala ito sa loob ng 10 days. Will you miss me? Kasi ako pakaramdam ko magkakasakit ako kapag hindi kita nakita na isang araw. Wika pa nito habang parang pusa na yumakap sa braso niya. Napangiti naman si Gail na hinaplos ang pisngi ni Kiefer. Kailan ang alis niyo? Mamayang madaling araw. Nag-isip si Gail. Busy ka ba today? Medyo. Pero if you want my time, I will make an adjustment. Nakangiting wika ni Kiefer. Ngumiti din naman si Gail na sinapo ang mukha ni Kiefer sabay magaan na hinalikan nito sa labi. Sarap naman nun. Isa pa. Sumunod naman si Gail pero agad ding umatras ng balak ni Kiefer na palalimin na naman ang halik. God, Gail, you're torturing me. Pwede bang huwag ka nilang umalis? Tanong ni Gail. Pwede naman. I can make an excuse pero kapag ginawa ko iyon, magpapakasal ba tayo agad-agad? Dahil parang hindi ko na talaga kayang malayo pa sa'yo. Give me some more time. Kakausapin ko lang ang parents ko. Tumango naman si Kiefer. Gagawin ko ang lahat matanggap lang ako ng parents mo. I'm sure they will love me too. Ngumiti naman si Gail sa sinabi ni Kiefer. Nang matiyak na nakaalis na si Kiefer sa vicinity ng school, agad na tumalili si Gail paalis. Pabalik sa kondo niya at kunin ang mga gamit niya. Halos magdikit ang kilay ni Gail nang makita ang kotse ni Kiefer sa garahe ng bahay ni Fiona. Anong ginagawa ng nobyo niya sa bahay ni Fiona? Akala niya ba pumasok na ito sa company nito? Naganap siya ng kubling lugar para pagparadahan ng motor. Doon ba ito dumiretso after siyang ihatid sa school? Walang tao sa paligid. Nagawa na din niyang i-check kung merong CCTV sa paligid o mga katabing bahay ni Fiona. So far, wala naman kaya safe kung mag-aakyat bakod siya. Mababa lang ang bakod ng bahay nila Fiona kaya madali para sa kanya ang plano. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niya ikinabit ang mga hidden camera. Wala siyang naririnig mula sa loob kaya naghanap siya ng pwedeng pasukan. Bukas ang back door sa dirty kitchen kaya nakapasok siya ng walang kahirap-hirap. Napaka-careless naman ng babae. Mag-isa lang itong nakatira sa bahay niya iyon pero nag-iiwan ng bukas na pinto. Ibang klase. Maging sa kusina, nag-install na siya ng hidden camera. Naging mas alerto siya at inalasan ng pandinig pero bakit parang walang tao? Asan si Kiefer at Fiona? Palihim siya pumasok sa sala pero kahit doon wala ang dalawa. Gusto na mag-init ng ulo ni Gail at napatingin sa itaas na bahagi ng bahay. Napakuyom siya ng kamay. Mukhang nasa itaas ang dalawa. Anong ginagawa ng mga ito? Nagja-jackstone? After niya magkabit ng hidden camera sa sala, tahimik siyang umakyat sa second floor. Tama ang hinala niya.
Nasa taas ang dalawa. Naririnig na niya ang boses ng mga ito nag-uusap. Come on, Kiefer. Alam ko naman ako ang mahal mo. Iwan mo na si Gil. Paliligayahin kita kahit oras-oras pa. Napakuyom ang kamay ni Gila. Kung pwede lang sana sipain ang pinto para makita ang mga ito sa actual. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Make sure, ready ka na mamayang madaling araw sa pag-alis natin. Ayoko sa lahat yung pinaghihintay ako. Napapikit si Gila. Ibig sabihin hindi ang daddy nito ang kasama sa Hong Kong kundi si Fiona. Alam ba ni Gil na ako ang kasama mo na aalis? She doesn't need to know. Mabuti naman dahil ayoko na istorbo sa magiging honeymoon natin. Gusto ko akin ka lang. Ako lang. Ako lang magpapaligaya sa'yo. Just like now. Paliligayahin kita ng paulit-ulit. Kagat-labi na umatras na si Gila. Kinikilabutan na siya sa mga naririnig niya at konting-konti na lang ang pasensya na meron siya. Kailangan na muna niyang lumayo bago pa siya makagawa ng krimen na pagsisisihan niya. Tatalo na sana ulit siya palabas ng bakod pero napalingon siya sa kotse ng nobyo. Lumapit siya doon. Mula sa bag na dala may nilabas siyang isang device. Sandali niyang kinalikot iyon sa ikinabit sa unahang bahagi ng kotse ni Kiefer. Nakasakay na siya sa motor niya mula sa pwesto niya. Tinatanaw pa niya ang bahay ni Fiona pero wala pa rin Kiefer na lumalabas. Ano pang ginagawa ng dalawang in sa kwarto? You mess up with the wrong woman. Kiefer Guevara. Bulong niya. Sabay pindot ng maliit na remote kasabay ng pagsabog ng unahan ng kotse ni Kiefer. Hindi na niya hinintay na lumabas ang nobyo. Umalis na siya sa pinagkukublihan. Nangako siya na babalik sa bahay ni Fiona mamayang gabi para magkabit ng kamera sa kwarto nito. Titiyakin din niya na pagsisisihan ni Kiefer ang pagpasok sa buhay niya. Mabilis pala talagang trumabaho si Miss Babonte. Sulit pala talaga ang presyong siningil mo sa akin, darling. Wika na lalaki habang humihit-hit ng sigarilyo na tinatanggal ang condom na nakakabit sa ari. Pumasok naman ang banyo si Darlene nang umisi. I told you, hindi nag-aaksaya ng oras ang babaeng yun. Umaayon sa plano ang lahat. Make sure na ibibigay mo sa akin ng parteng pinag-usapan natin. Wika ni Darlene na lumabas na ng banyo. Maayos akong kausap, Darlene. Good, dahil maayos din akong trumabaho. Ngumisi ang lalaki na lumapit sa babae na walang suot na saplot na kahit na ano. Talaga ba? Then prove it. Baka bigyan kita ng bonus kapag ginalingan mo pa ng sobra, higit sa ginawa mo kanina. Ngumisi naman sa Darlene. It's my pleasure, sir. Sagot naman ni Darlene na agad na lumuhod sa harapan ng lalaki. Oh, bakit nandito ka? Akala ko ba alis kayo ng father mo? Kunwaring bulalas ni Gail nang mapagbuksan niya ng pinto ng condo si Kiefer. Na-move ang schedule. Nagkaroon kasi ng emergency si Dad. The day after tomorrow na kami alis. Galing ako sa school, kakaunin sana kita pero I heard na nakalib ka daw. Bakit? Tanong pa ni Kiefer na pumasok na. Gustong tumaas ng kilay ni Gila. Ang lakas na loob nito magtanong saksakan naman ito ng sinungaling. Pupunta ng Boracay sila mama at papa. Sasama ko with some of my relatives. Akala ko kasi aalis ka din kaya pumayag ako sumama sa kanila. Gusto ko sana sumama, kaso lang aalis din ka. Hindi ka rin pwede sumama, if ever. Wedding anniversary nila mama iyon at bala ko silang pasayahin. Kung isasama kita baka atakihin sila sa puso sa galit. Napabugo ng hangin si Kiefer. Payagan mo na lang kasi ako na makausap sila na maayos. Haharap ako sa kanila. Magpapaliwanag. Not now, Kiefer. At hindi pa rin naman ako ready na mag-asawa. Enjoy na lang muna natin kung sa tayo masaya. Meron ka pa namang 2 months, di ba? Bago ang usapan yun na lolo mo. I don't care about the will. Ikaw ang mas importante sa akin. Akmang yayakap si Kiefer sa kanya pero mabilis siyang umatras. May isip lang niya kung anong ginawa nito at ni Fiona. Parang kinikilabutan na siya at nandidiri. Gusto niya itong saktan pero wala siyang balak sayangin ang emosyon niya para sa isang taong hindi naman deserve. Totoo talaga ang kasabihan na once a playboy, always a playboy. Sex. Yun lang malinaw na dahilan ni Kiefer kaya babaero ito. Sex na hindi niya ibinibigay dito kaya naghahanap ito ng ibang butas na papasukin at si Fiona ang willing prey. What's wrong? Takang tanong ni Kiefer nang mapunang umiwas siya sa yakap nito. Nothing. Kailangan ko umuwi sa bahay ng parents ko. Sana tumawag ka muna bago ka nagpunta dito. Pagdadahilan niya na kunwari pumasok na sa kwarto niya at kinuha na isang backpack. Aalis ka? I told you. Akala ko kasi paalis ka din kaya bala ko kina mama muna magstay para
Hindi kita mamiss na sobra kapag mag-isa lang ako dito sa condo. Dito muna ako. Sasamahan kita hanggang sa makaalis ako. I'm sorry. Hinihintay na ako nila mama at papa. Hindi mo kasi sinabi na hindi ka pala matutuloy. May problema ba, Gail? You acting strange. Biglang tanong ni Kiefer pero hindi sumagot si Gail. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ng nobyo pero hindi ka babakasan na may balak itong sabihin sa kanya. Sanay na talaga ito maglaro ng babae. Pues, makikipaglaro din siya dito. Siya pa ba ang susubukan nito? Kung okay lang, uuwi lang ako kila mama. Anong strange dun? Then kiss me. Saka mo sabihin sa akin na uuwi ako. Seryosong hamon ni Kiefer. Napakagatlabi si Gail at parang hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon. Ngayon, lalo pa't sariwa sa isip niya ang kahalayan ng mga ito. See? You can't. Why? Sa pagbalik mo na lang tayo mag-usap, Kiefer. Ani Gail na kinuha na ang susi ng motor pero inagaw sa kanya iyon ni Kiefer. Ayun tayo mag-usap. Pagak na tumawa si Gail. Look, Kiefer, may period ako ngayon. Kung ayaw mo na mag-away tayo, tigilan mo ako. Ayoko ng away at titiyakin ko sa'yo na mauuwi tayo sa breakup ngayon pa lang. May pangbabanta sa tono ng boss niya at halatang nagulat naman ng binata. Bakit parang andaling lumabas sa bibig mo bagay na iyan? Am I not enough? Hindi ba ako pasok sa qualification ng standard mo para maging boyfriend mo? Handa naman ako. Sumusobra ka pa nga sa standard na gusto ko sa lalaki. Ako ba? Sapat ba ako sa'yo? Baka kasi nabibigla ka lang. Baka isang araw magising ka na lang na hindi pala talaga ako ang mahal mo. Nacho-challenge ka lang sa akin dahil hindi mo yan magamit sa oras na gusto mo. Muso niya sa harapan ng pantalon nito. Nagtagas naman ang bagang ni Kiefer. I'm leaving. Bahala ka kung ano gusto mong isipin. Inis na wika ni Kiefer sa kawalang lingon likod na tumalikod at umalis. Hindi naman nakakibo si Gail. Gusto niyang masaktan at umiyak pero pinigilan niya ang sarili. Wala pa lalaking nakapagpaiyak sa kanya sa mga naging ex niya at walang pinagkaiba si Kiefer sa mga lalaking iyon. Pinalis ni Gail ang tumululuha sa mga mata niya. Ayaw man niya pero kusa iyong tumutulo habang nakatingin sa bahay ni Fiona. Hindi niya magawang pumasok para magkabit ng camera sa kwarto dahil biglang dumating si Kiefer sakay na isang taxi. Obviously lasing ito. Halata sa pasuray-suray sa lakad nito kanina. Agad na lumabas si Fiona na naka-lingerie pa. Kanina nang kalampagin ni Kiefer ang gate. Inalalayan ni Fiona si Kiefer na pumasok. Meron ng 30 minutes na lumipas. Bukas pa ang ilaw sa isang silida. Kinuha niya ang phone at tinawagan ng nobyo. Nakakailang ring pa lang iyon ang sagutin ni Kiefer. Where are you? Sa condo. Napapikit si Gail. Still nagsisinungaling pa din si Kiefer. Pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay ng parents ko? Hihintayin kita kahit anong oras. Matagal bago nakapagsalita si Kiefer. I'm sorry, asawa ko. I'm drunk. I can't drive. Babe, who's you're talking? Napapikit si Gail nang marinig ang boses ni Fiona na halata namang nilakasan ng babae para marinig niya. Kaya mabilis na pinatay ni Kiefer ang phone. Nagpakalma muna siya ng 15 minutes bago pinaandar ang motor niya patungo sa harapan ng bahay ni Fiona. Hindi siya papayag na mananahimik na lang at iiyak habang pinagmumukhang tanga na ibang babae. Ngayon pa lang tatapusin na niya. Hindi pa man sila nakaka 1 week na magnobyo. Hindi na agad nag-work kung ano meron sa kanila. May paila I love you pa si Kiefer. Walang pagdadalawang isip na basta na lang siyang umakyat sa bakod. Gamit ang skills na alam niya na buksan niya ang main door. Dire-diretso siyang umakyat sa taas kasabay ng mabilis na tibok ng puso niya ang pag-akyat niya ng hagdan. Saktong pagsipa niya ng pinto at pagbukas noon, ang pagtaas ni Kiefer ng underwear nito, habang si Fiona naman ay talop na talop at nakabuka kapang paharap kay Kiefer, habang ang kamay nito ay nasa masalang bahagi ng katawan nito. Gail! Bulalas ni Kiefer. Surprise! Nakita ko na dapat ko makita. Wika pa ni Gail habang pigil ang sarili na masugod si Fiona na bagamat halatang nagulat din na binalot ang sarili ng kumot. Stay where you are! Malakas na usal ni Gail na lalapit sana si Kiefer. It's not what you... Go ahead, Kiefer! Making me idiot! Gail, I love you! Kago ka! Makinig ka naman kasi muna. Sigaw na rin ni Kiefer. Makinig? Saan? Sa mga pambobola mo sa kasinungalingang lumalabas dyan sa madumi mong bibig? Sapat na kung anong nakita ko, Kiefer. Dumilim ang gwapo mukha ni Kiefer na parang ito pa ang galit. So anong gusto mo mangyari?
Makikipag-break ka? Fine, mag-break na lang tayo. Total, mukhang wala kang mabalak makinig sa explanations ko. Doon na lang din naman ang uwi natin. Angin ni Kiefer. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Gale habang kita-kita niya sa sulok ng mata niya ang pagngisi ni Fiona. Break! Sige, break kung break. Pero itong tandaan mo. Isang beses mo lang ako mauuto dahil hindi ko forte na nakikipagbalikan sa mga lalaking iniwan ko na. You can have it all you want. Hindi ako aso para kumain ng tira-tira ng ibang tao. Baling niya kay Fiona ng kibit-balikat lang na lalong nagpapainit ng ulo niya. Lumabas na siya ng kwarto bago pa siya saniba ng masamang espiritu. Dala pa naman niya ang baril niya. Gale! Gale, please, Gale! Dinig pa niya ang paghabol ni Kiefer sa kanya pero hindi siya lumingon. Gale naman, please! Nabigla lang ako. Mabilis na hinugot ni Gale ang baril at sunod-sunod na pinaputok sa paanan ni Kiefer na parang tinakasan ng dugo sa muka at nanlalaki ang mata na napatingin sa dalaga na nanlilisik ang mata. Malakas ang loob niyang magpaputok ng baril dahil laging naka-silencer ang baril niya. Sumunod ka pa! Nang sa dalawang ulo mo na tumama ang susunod na mga putok! Baliw ka na ba talagang babae ka? Sigaw naman ni Fiona na nagmamadaling tumakbo pababa at niyakap si Kiefer na hindi na nakakibo na nakatingin sa kanya. Ayam! Kaya huwag kayong pakalat-kalat sa paningin ko. Baka tubuan ng bala mga sentido nyo. Banta ni Gale sa kadire-diretso nang umalis. Narinig pa niya ang tawag sa kanya ni Kiefer pero hindi na niya naramdaman na sumunod ito. Pagkatalo niya sa bakod, sumabay na ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha niya. Ano? Break na agad kayo? Hindi ba lang kayo umabot ng 1 week? Mulalas na April na magising kinabukasan at makita kung sino ang bisita ng asawa niya kaninang madaling araw. Si Kiefer lang pala. At base sa itsura nito, magdamag itong umiyak dahil mukha na itong palaka dahil sa namamagang mga mata. Huwag mo na munang asarin, babe. Baka umatuwal na naman ang iyak yan. Bungad naman ni Marcos sa komedor. Ano ba kasing ginawa mo? Baka naman puro ka pa rin pambababae. Yan kasing gunggong na yan. Siya na nga ang nahuli sa akto. Siya pang may gana na maghamo ng hiwalay. Kapal na mukha. Wika ni Marcos saka humingi ng kape sa katulong. Iba ka rin naman pala eh. Sara ulo ka. Galit na wika ni April. Hindi nyo kasi naiintindihan. Wala akong ginawang masama. Masama lang tingnan pero wala talaga akong ginawang kasalanan. Nabigla lang talaga ako. Ayaw kasi muna niya akong pakinggan. Akala ko kasi hindi siya papayag na mag-break agad kami. Mali pala ako. Ani Kiefer na hihikbihin na naman sana pero binatukan pa ng asawa. Tigilan mo na yung pagngangawa mo. Mukha ka lang tanga. Explain mo nga kung ano ba talaga nangyari. Baka sakaling tumuwid din ang takbo ng kokote ko. Wika ni April. Alam ni Fiona ang sekreto ni Gale. And I'm just protecting her. Kumunot naman ang noon na mag-asawa. Nag-alangan naman si Kiefer na sabihin sa mga ito ang totoo. Anong sekreto? Hindi malaman ni Kiefer kung sasabihin ba sa mga ito ang totoo o hindi. Baka kasi ma-misinterpret ng mga ito ang trabaho ni Gale. Ayaw niya masira ang imahe ni Gale sa mga ito. Lalo higit sa magulang nito. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Fiona tungkol sa bagay na iyon. Nagbanta itong sasabihin sa parents ni Gale ang totoo pero kung papayag siya sa gusto nitong arrangement, mananahimik ito. Pumayag siya habang nag-iisip ng paraan para hindi malagay sa alanganin ng nobya. Hindi naman niya akalain na gagamitan siya nito ng expertise nito bilang pulis. Nahuli agad siya bago pa man siya makaisip ng paraan. Ngayon, nagsisisi siya. Sana pala sinabi na lang niya dito sa simula pa lang ang tungkol kay Fiona na alam na nito ang sekreto nito. Baka sakaling hindi na uwi sa ganito ang relasyon nila. Kung ngayon siya magpapaliwanag, tiyak lang na hindi siya paniniwalaan nito. Kitang-kita niya sobrang galit sa mga mata ni Gale ng araw na iyon na mapaputukan siya nito ng barila. Ngayon lang siya natakot ng sobra. Hindi siya sigurado kung kaya ba talaga siyang patayin ni Gale o dala lang ng galit kaya pinaputukan siya. Pero mas natatakot siya na baka tutuhanin nito na hindi na ito babalik sa kanya. Kailangan niya maayos ang relasyon nila. Ngayon lang siya nagbahala totoo at hindi niya hahayaan na masayang lang iyon. Sasabihin mo ba o hindi? Tanong na April. Kung sekreto talaga, wag mo na sabihin. Pero kung makakatulong naman para magkaayos kayo ni Gale, sabihin mo na sa amin. Wika naman ni Marco. Nag-isip muna sandali si Kiefer, saka pinaluwanag muna sa mga ito na maayos. Tulala ang mga ito after niyang sabihin sa mga ito ang tungkol sa pagiging hard killer ni Gale.
Speechless sa mga ito kaya napabuga na lang siya ng hangin. Hindi naman siguro siya pumapatay nilang basta-basta, tama? Alanganing tanong ni April. Sumama naman ang tingin ni Kiefer kay April. What? Nagtatanong lang naman ako, bakit galit ka agad? Hindi masamang tao si Gale. She was a police before. Kaya normal na sa kanyang pumatay ng tao pero hindi na siya pulis ngayon. Maaari siya makulong kapag nahuli siya. Wika naman ni Marco. Masasamang tao lang pinapatay niya. Kung ganoon kasama ka na din sa listahan niya ngayon dahil masamang tao ka. Biro ni April na sinaway naman agad ni Marco. Sa pagkakakilala ko kay Gale, magpalamig ka muna. Huwag kang pakalat-kalat sa paningin niya baka saliban yun ng tropa niya. Sinabi ko na sa iyo eh. Mukhang Barbie ang babaeng iyon pero si Annabelle talaga iyon. Ani Marco. At yung Fiona na yan, iwasan mo na. Baka hindi ka na talaga balikan ni Gale. Tumanda ka ng binata ng tuluyan. Sinasabi ko sa iyo, Gale, tigilan mong i-entertain na lalaking yun. Anong meron sa inyong dalawa at ilang araw na pabalik-balik dito? Galit na angil ni Greg sa anak na tahimik lang na kumakain ng breakfast. Lagi siyang wala sa bahay. Hindi din siya umuwi sa kondo niya dahil alam niyang kukulitin siya ni Kiefer. Hindi naman niya akalain na maglalakas loob itong humarap sa parents niya at lagi pang may dalang bulaklak na akala mo'y aakyat ng ligaw. Hindi humaharap ang parents niya kay Kiefer. Nalalaman lang niya sa katulong ang nangyari or napapanood niya sa CCTV ng bahay nila. Nagpupumilit itong makausap siya pero dahil nga wala siya sa bahay, hindi niya ito naaabutan. Madalas, nakabuntot lang siya kay Fiona. After that incident, hindi na niya nakitang bumalik si Kiefer sa bahay ni Fiona. Pero si Fiona naman, ang laging pumupunta sa kondo ni Kiefer. Pero mukhang wala din si Kiefer sa kondo nito. Nang alamin niya kung nasaan ang binata, sa bahay ng parents nito ito umuwi ngayon. Huwag niyo nalang pansinin pa. Matabang na sagot niya. Maaari bang huwag pansinin? Araw-araw nang pumupunta dito. Nagmumukha na kami masamang tao. Nung isang beses na pumunta dito, nandito pa mga ninang Susan at ninong Boyet mo. Nakakahiya sa kanila. Parang ang sama-sama namin na magulang. Wika pa ng mama niya. May relasyon ba kayong dalawa? Tanong ng ama. Wala, Papa. Diretsong sagot niya. Yun naman ang totoo dahil break na sila. Kung wala, bakit ang sabi niya, handa siya maghintay at patutunayan daw sa'yo na hindi kanya naloloko? Galit na wika ng ama. Napabuga ng hangin si Gale. Lalaki din kayo pa. Dapat alam niyo kung kailan nagsasabi ng totoo isang lalaki o hindi. Yun ang problema. Lalaki ako, kaya alam ko kung kailan sincere isang lalaki at kung kailan naglalaro lang. At saan nakikita ko sa kanya? Seryoso siya. Kaya tinatanong kita, may relasyon ba kayo? Napabuga ng hangin si Gale. Kung totoong seryoso siya sa akin, pwes kayo muna ligawan niya. Pahirapan niyo. Pag-igibin niyo ng tubig, pagsibakin ng kahoy, at gawing pakain sa hantik. Inis na wika ni Gale saka tumayo na. Saan ka pupunta? Tawag naman ng mama niya. Maghahanap na mapapangasawa at magiging ama na magiging anak ko sa future. Gale! Galit na tawag ng ama pero hindi na pinansin ng dalaga. Ay naku, kung kailan tumanda saka tumigas ang ulo. Reklamo ng ama. Hayaan mo na nga lang muna. Mukhang may pinagdadaanan ng anak natin. Hindi mo ba napapansin sa mula na bumalik siya dito sa atin? Lagi na lang siyang nakakulong sa kwarto. Kapag aalis, gabi nang uuwi. Minsan umaga na. Nag-worried ako sa anak natin, Greg. Hindi naman siya ganyan dati. Baka talagang may relasyon talaga sila ni lalaking iyon. Kung meron, anong gagawin natin? Tanong ni Carol. Napabuga naman si Greg at napamura na lang. Kung ipaglalaban siya ni Gale sa atin, sakala ako mag-stand down pero kung hindi siya kikilos, hindi ko tatanggapin ang lalaking yun. Wala akong tiwala sa lalaking iyon, although mukhang seryoso talaga siya sa anak natin. Still, lumapit lang siya kay Gale dahil sa mana, and I hate that idea. Kumunot ang noo ni Gale nang sundan niya ang sakyan ni Fiona, patungo sa isang liblib na abandonadong building. Anong gagawin nito doon? Hindi maganda ang kutob niya. Kinuha niya ang phone at may tinawagan na isang kaibigan. Are you in duty? Track my location. I think something weird is going to happen now. If I don't call you after 30 minutes, magpadala ka ng raspak. Utos niya saka pinatay na ang phone. Naganap siya ng pagtataguan ng motor niya saka pumasok sa loob. 9:30 PM na kaya masama ang kutob niya. Anong gagawin ng isang babae sa ganoong klase na lugar?
Tahimik siyang pumasok sa loob. Masyadong madilim. Wala siyang makita. Umaasa lang siya sa liwanag na sinag galing sa labas. Nakarinig siya ng kaluskos sa kabilang dako, kaya nagtungo siya roon. Pagsilip niya, natatanaw niya na merong tao doon at may ilaw. Hinugot niya ang baril na dala, saka dahan-dahan na lumapit. Natanaw niya si Fiona, nakatali sa isang poste. May tama ito ng bala sa bandang hita, braso at balikat. Duguan din ang mukha nito. Iginala niya ang paningin. Nakita niya isang bulto na isang lalaki na nakadapa at walang malay sa sahig. Nakatali ang kamay nito sa likuran. Kiefer. Mahinang usal niya na makilala ang sapatos na suot ng nobyo.